may mga pinagpipilian ng pangalan ng DILG at tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. para sa susunod na hepe ng pambansang pulisya. Kasunod nito na nakatandang pagre-retiro ni Marbil sa buwan ng Pebrero. Si Paul Montebon sa detalye ng balita. May hawak ng mga pangalan si Interior Secretary John Vic Remulla para sa susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Ito ay may kaugnayan sa nalalapit na pagre-retiro ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Marbil sa buwan ng Pebrero, kasabay ng ika-56 na kaarawan nito na siya ring mandatory retirement age sa mga miyembro ng PNP. Pero paglilinaw na Remulla, nasa Pangulo pa rin ang opisyal na desisyon kung sino ang nais itong ilagay sa pwesto ng PNP Chief. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa isang panayam sa kanya na posibleng mapalawig pa ang termino ni Marbil dahil nataon ito sa matinding preparasyon para sa midterm elections ngayong Mayo. Batay sa seniority o hierarchy of command, inaasahang dito manggagaling ang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Bagamat bigo pang pinangalanan ng Department of Interior and Local Government o DILG kung sino-sino mga opisyal ang nasa shortlist nito. Meron na. At alam nyo rin naman kung sino yung mga yan, yung mga contenders. Siyempre, nasa top sila ng hierarchy. So, it's the President's prerogative to announce kung sino yung ang choice niya. Sa kabila naman ng pagsisikap na mapabuti ang estado ng kaayusan sa komunidad sa bansa, di pa rin maikakaila ang paglaganap ng mga iligal na droga at iba't ibang uri ng kriminalidad sa bansa. Sa katunayan, isa sa mga kontrobersyal na pahayag noon ni Marbil ang tila pagbibigay daan nito sa mga gumagamit ng iligal na droga bilang mga biktima ng kahirapan at pagod sa kanilang mga trabaho. Ito raw kasi ang dahilan kung bakit gumagamit ang mga ito ng ipinagbabawal na gamot para manatiling malakas at aktibo sa kanilang mga hanap buhay. Pero tinutulan ito ng marami, lalo pat tila nagiging legal na rason ang paggamit ng droga para hindi maapektuhan ang mga mabibigat na uri ng trabaho kasama na ang mga pulis. Agad din nilinaw ng PNP na hindi naman literal na ipinagtatanggol ni Marbil ang mga gumagamit ng iligal na droga na may kaugnayan sa trabaho, kundi ipinakita lang anya nito ang ilang mga dahilan kung bakit nasasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na mga gamot ang isang tao. Phenomenal. Ayon naman kay dating Defense Secretary at Senatorial Aspirant Norberto Gonzales Jr., napapanahon na para sa reforma ng PNP, lalo na sa pagpapatupad ng batas. Isa sa mga hindi katanggap-tanggapan niya na ginawa ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Marbil ay ang marahas at violenteng siege sa KOJC sa Davao City. Ani Gonzales, masyadong naging politikal ang atake ng mga pulis sa pagsunod sa sino mang nag-utos sa kanila sa pagpapatupad ng search warrant, bagamat batid nilang mali ang utos sa kanila. Matatanda ang nilusob ng halos 5,000 pulis ang compound ng KOJC sa Davao City noong buwan ng Agosto at Setyembre taong 2024. Kasama na ang pagpapadala ng mga armadong pulis sa iba't ibang compound nito na nagdulot naman ng malaking trauma sa mga miyembro ng Kingdom mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.